premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. Ang saklap naman no? From Vice President, ngayon tawagin ka na lang self-confessed mastermind. And we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong. Alam niyo kung bakit kasama si Dishon? Kasi mga kutsero, promoted na si Sara Duterte. Not in a good way, pero promoted na siya. Saan? From designated survivor noon, alala niyo last time, nung SONA. Oo, from designated survivor to criminal mastermind. Hindi ko ako nagsabi niyan. Oo, basahin mo natin ang balita. Ito yung balita. Ayan. Self-confessed mastermind. Sara Duterte may face criminal liability for premeditated plot to kill Marcos. Ayan. Self-confessed mastermind. Isa na siyang criminal. Oo, criminal guys. Sara Duterte may face criminal liability. Ito po yung sinabi sa balita kanina. Pakinggan ho natin sinabi sa balita. Mastermind na ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga banta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa sabina mula sa NBI, pwede rin daw maharap sa patong-patong na kaso ang bise at matanggalan pa ng lisensya sa pagiging abogado. Nagbabalik si Ria Fernandez. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM. Self-confessed mastermind. Yan ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang isapubliko ang pagkontrata niya raw sa isang hitman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at pinsan ng Pangulong si House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. Nakumpirma ng National Ang saklap naman no? From Vice President, ngayon tawagin ka na lang self-confessed mastermind. Di kaya parang, di ba parang nakakairitang isipin na dati mataas ang pagtingin sa ng mga tao, nilerespeto ka, etc. etc. Tapos ngayon, all of a sudden, ay wala na. Wala nang ganon klaseng respeto. Oo. Isa ka na lang self-confessed mastermind at ikaw ay pwede ng kasuhan. So malamang sa malamang, criminal mastermind ka pa. Partida, abogado yan. Bureau of Investigation na tunay ang online video ng bise kung saan niya sinabi ang death threat. Pero hindi raw nila inaresto si VP Sara bilang courtesy. Gayunman, hahainan nila ng sabina ang bise bukas para magpaliwanag. We are giving her chance. Imagine, hindi siya inaresto. So, ibig sabihin, anytime, pwede talaga siyang arestuhin. Hindi lang siya inaresto bilang courtesy sa kanyang posisyon na bilang pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. But she could have been arrested. Yun ang sabi ng ni Director Jaime Santiago ng NBI. RTC judge yan, mga kudyero, matindi yan. I-invite na lang, bibigyan na lang siya ng sumpina. Due process to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong para
mabigyan ng pagkakataon. Ayon pa sa DOJ, gagamitin din nila ang buong puwersa ng pamahalaan para matunton ng sinasabing hitman na pumayag sa utos ng bise. Marami rin posibleng kaharaping kaso si VP Sara, gaya ng grave threat at sedition. Pwede rin daw May sedition pa. May sedition pa. Grave threat. Yung grave threat, malalalala na yung grave threat eh. Pero may sedition pa. May sedition case. Oo. Grabe. Alam niyo kung bakit kasama ang sedition? Kasi mga kotsero, yung panggugulo na kanyang ginawa. Hindi lang yan. Pwede rin inciting to sedition. Kasi yung mga supporters at followers niya nakikigulo, di ba? Naalala niyo kay Kibuloy? Tapos naigulo yung mga tao niya? Di ba kinasuhan din sila ng sedition? Simple-simple lang naman ang sedition. Grabe to, no? Buti hindi pa treason. Buti wala pa sa level ng treason, no? Pero sedition, pinag-iisipan. Sinabi sedition, buti sana kung wala sedition, Oo, kaso malala yung sedition. Ang matindi doon, mga kotsero, kasi elected official pa siya. So kapag kinasuhan siya ng sedition, di may basis ka na agad for betrayal of public trust. Disbarment, ito may question si Celso Taa. Paano naman daw ang disbarment? Pakinggan natin. siyang madisbar dahil bukod sa death threat, nagpakilala siyang abogado ng kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez. Hindi kasi pwedeng mag-abogado ang isang vice president, lalo pat nawit din siya sa issue. Correct. Oo. So, pwede rin ho siyang ma-disbar. Kasi, siya ay nag-practice ng law, nagpa-practice ng law. She is unlawfully practicing law nung siya ay tumayong counsel ni Zulaika Lopez. Pwede siya ma-disbar doon. Matindi doon sa disbarment, mga kotsero, walang control lang dyan That's, again, tulad na sinabi natin kanina, it is a sui generis. Ibig sabihin, Supreme Court lang ang pwede magdesisyon. It's a category of its own. Kapag kasama ko yan sa kapangyarihan ng Supreme Court. So kapag nagdesisyon ng Supreme Court na, hindi, disbar ka namin. Wala kang choice. Magmo-motion for reconsideration ka lang, one time, pagbibigyan ka. Tapos kapag wala talagang lusot, yung palusot mo, sorry, pagtsatsagaan mo yung disbarment. Although pwede ka naman ma-reinstate. Kaso may time frame na pinag-uusapan, 2 years yata or 3 years. Tapos ang daming requirements. Papipirmahin ka ng, paghahanapin ka ng certificate of good moral character, etc. Testimonya na inayos na yung mga issues mo, whatever. Very, what do you call this? Very tedious. Yung pagbabalik kapag ikaw ay na-disbar. Pero sabi ko nga sa inyo kahapon, mga kotsero, nag-livestream tayo. Ako medyo happy na ako kung ma-disbar muna siya. Unahin na natin doon kasi mga kotsero, may mga statement na naman siya na binitawan. That is a direct assault to the integrity and credibility of the Supreme Court. Meron po siya mga statement kanina na talagang it is an insult to our justice system. It is an insult to the Supreme Court. Nauubaya naman sa Kongreso ang usapin ng impeachment. Hindi po maaring isang tabi lang yan at kailangan po ng ating gobyerno na kumilos dahil po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas ding opisyal ng gobyerno na may kakayahan din na gawin ito. May investigasyon na rin ang PNP-CIDG. O totoong baka naman walang hitman o baka naman yan ay figure of speech na naman. Ito na naman tayo sa figure of speech. Ang ating mga titingnan dyan.
Andun na naman tayo sa kwentuhan ng figure of speech. Kahapon yung Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes, yung DIED. Specifically, yung isang abogado ng DIED. Anong sinabi niya? Hindi, hyperbolic statement lang yan. Kilala niyo naman si Sara Duterte. Hyperbolic statement lang yan. Joke ulit. Hyperbolic na naman. Naging ganyan eh. Pag naiipit tanggapin nyo na lang. Bobo si Sara. More than that, hindi talaga nag-ingat si Sara sa kanyang pagsasalita. Bakit? Syempre close na close siya kay Attorney Zulaika eh. Marami nga nagsasabi, alam nyo, ito nga sabi nga. Kaya raw pinagtatanggol ni Sara si Attorney Zulaika dahil magjowa daw sila. Ako sa akin, mga kotsero, whether it is true or not, it's not important. Hindi ho yun important. Para ho sa akin, ang importante, meron silang malalim na koneksyon. At kung ano ang alam ni Zulaika Lopez, iyan ang maaaring ikabagsak ni Sara Duterte. So sa akin, wala akong pake kung magjowa sila o hindi, or mag-best friends, or magkatrabaho, magkakilala lang sila na matagal na panahon. I don't care. It doesn't really matter in the whole scheme of things. Maliit na parte lang ng kwentuhan yan. Pero ang mas importante kasi, may malalim silang ang koneksyon. At kung si Attorney Zulaika Lopez ay masusukol at mapipisil, baka ikasira ng Sara Duterte. Ikasisira ng political career ni Sara Duterte yan. Si Attorney Zulaika Lopez. Kaya gigil na gigil siyang protektahan yan. Tingnan niyo mga kotsero kanina. Hanggang kanina sa hearing, wala siyang pakialam doon sa apat na nasa Office of the Vice President na pumunta. Wala siyang pakialam doon sa mag-asawang Fajarda. Wala siyang pakialam doon. Well, although sinamahan niya dahil hindi matay na nga. Wala siyang pakialam kay Acosta. Anong sinabi niya? Bakit hanggang ngayon nakadetain pa rin si Attorney Laika Lopez? See? Wala siyang pakialam. Si Laika Lopez lang. Si Attorney Zulaika Lopez lang ang kanyang tutok. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.